The way you live, the way you think. Kung paano ka namumuhay, ganoon ka mag-isip. Yan po ang topic natin this morning para sa ating pong daily devotion. Kaya napakahalaga po na makasabay kayo para po matuto tayo sa kung ano maituturo ng Diyos sa atin ngayong umaga. Hello, good morning. This is your Ate Mabs and welcome po sa daily devotion natin dito po sa Ate Mabs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at maging sa ating YouTube channel. Today is Tuesday, September 16, 2025. Magandang umaga po sa inyong lahat. And I hope na samahan po ninyo ako sa atin pong devotion ngayon dahil maganda pong mensahe ng Diyos para sa atin. At buksan na po ninyo ang inyong Bible dahil ang atin pong verse sa pagninilayan ay matatagpuan sa Deuteronomy 11 verse 18. Sa Tagalog, yan ay Deuteronomio 11 verse 18 na matatagpuan sa page 175 ng Lumang Tipan kung ganito po ang inyong Bible. So sige po, basahin po natin ang ating pong verse this morning. Ang sabi po sa Deuteronomy 11 verse 18, New International Version. Fix these words of mine in your hearts and minds. In your hearts and minds. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Sabi naman po sa Tagalog, itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso't kaluluwa. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ina-acknowledge namin, Lord, ang iyong presence. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw naghahari sa aming buhay. Ikaw naghahari sa aming puso. Salamat, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, sa ngayong umaga upang malinaw naming marinig ang mensahe mo. Turuan mo kami, O Diyos, upang kami patuloy na makapaglingkod sa iyo. Pangunahan mo po ako, Panginoon. Ikaw lamang ang makita, ikaw marinig, at ikaw maramdaman ng lahat ng taong makakapanood nito. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong kabanalan at ng iyong banal na spirito. Maraming salamat po, O Diyos. Inupuri ka namin pinasasalamatan. Ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. You deserve all the highest praise, Father. We worship you, we honor you, we glorify you, Jesus, because you are our King of Kings and Lord of Lords, our Savior, our God, our Conqueror, our Redeemer, our Prince of Peace, Emmanuel. Thank you for loving us, Lord. Thank you for your mercy, for your goodness, for your kindness, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your grace and your mercy. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, good morning po sa inyong lahat. Ang ating pong verse sa pagninilayan ay matatagpuan sa Deuteronomy 11 verse 18 na ang sabi po dito sa New International Version, fix these words of mine in your hearts and minds, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia, ito po ang sinasabi, itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso't kaluluwa. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat and welcome po sa ating pong daily devotion live dito po sa ating Mabs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at good morning din sa mga nanonood po sa atin sa YouTube channel Ate Mabs TV. Good morning, good morning, good morning. Ayan. So napakaganda po ng verse na ito. At hindi lang po yung verse kundi ang kabuuan ng Deuteronomy chapter 11 na I hope ay mapanood po ninyo, mabasa ninyo ang buong chapter 11 para po mas maunawaan natin ang konteksto ng ating pinag-aaralan ngayong umaga. Ang title po ng ating devotion ay The Way You Live, The Way You Think. Paano daw tayo namumuhay, ganun din tayo maisip. So fix these words of mine in your hearts and minds. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Yun po yung verse na ating pinagnilayan. Napapansin niyo po, kung sa Tagalog,
itanim ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso't kaluluwa. Sabi dito, ano ba yung mga utos na yun? Bago po yung verse na ito ng verse 18 ay binanggit po sa verse 13. Kaya nga, kung susundin lamang ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon, ibigin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh at paglingkuran ng buong puso't buong kaluluwa. Sa tamang panahon ay pauulanin niya sa lupaing iyon at magiging sagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Kung mapapansin niyo ang inuutos ay ang ibigin ng Diyos ninyong si Yahweh at paglingkuran ng buong puso, buong kaluluwa. Kaya nga sabi dito, itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa mga puso't kaluluwa. Isa lamang po yun sa mga utos ng Diyos. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyo. So, hindi naman po literal, no, na isulat mo yun, tapos ipulupot mo sa kamay mo, itali mo sa noo mo. Hindi naman po literal na ganun. So, ang sinasabi dito, yung maging galaw ng kamay mo ay naaayon doon sa sinasabing kautusan. At ganun din sa puso't kaluluwa natin, dapat nandun ang pag-ibig natin sa Diyos. At yung mga sabi dito ay itali sa inyong noo. So, ibig sabihin, dapat dito sa isip natin ay napapaloob yan at talagang yan ang laman ng isip natin, ang pag-ibig natin sa Diyos. Yung ating pong pagmamahal sa Kanya ng buong puso't kaluluwa. Dapat itali, no, sa ating mga kamay, ipulupot para nang sa ganun, ang lahat ng gagawin natin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Gagamitin natin ang mga kamay na ito na para maipakita na tunay nating iniibig ang ating Diyos. Ibig sabihin, hindi ka gagawa ng masama gamit ang mga kamay mo. Hindi mo babahiran ng dungis yung mga kamay mo para makapanakit ng kapwa. Diba? Hindi mo gagamitin yan upang gumawa ng kasamaan sa mundong ito. Ganun din, ipulupot mo sa iyong noo. Nasaan ba yung isip natin? Di ba nandito? So, ibig sabihin, yan ay ilagay natin sa isip natin. At huwag natin kalilimutan. Ang thoughts natin, dapat ang Panginoon palagi ang focus. No matter what, ano man ang mag-provoke sa atin, ano man nangyayari sa mundo, i-tempt man tayo, dapat po maging matatag tayo. At lagi natin tatandaan na i-focus natin ang mind natin only to the Lord. Nang sa ganun, di tayo magkamali. Nang sa ganun, hindi tayo madala, no, ng ating emotions. Kasi talagang sobra kapag dito tayo nag-depend. Yung emotions natin, mahina yan eh. Kaya nga sabi, di ba, deceiving yung heart. Kasi pag yung emotions, yung ating pinakinggan, yung ating pinanghawakan, maraming bagay ang nangyayari na minsan din na natin control at nakakapanakit pa tayo ng ating kapwa. Nakakagawa tayo ng bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos nang dahil lamang sa pag-entertain ng ating emotions. Ako po talagang guilty ako dyan. Yan po yung kahinaan ko eh. Kaya dyan ako tinitira ng kaaway. Dyan ako talaga niya pinoprovoke. Gumagamit siya ng mga tao para ma-provoke ako. At sa kahinaan ko, nadadala ako. Yan tayo. Talagang yan yung mga bagay na pinapaayos natin sa Diyos. Eh? Dahil we are still work in progress. And thank God kasi patuloy niyang inaayos yan. Though andun yung kahinaan natin, ang Diyos ang nagiging kalakasan natin para muli tayong bumangon. Nagkamali ka man, it's okay. Ang importante, alam mo paano bumangon. Alam mo kung paano humingi ng tawad sa Diyos para po hindi na natin magawa ulit. Magawa man natin, hindi na kasing din ng dati. And thank God dahil nandyan si Lord at ang Holy Spirit para paalalahanan tayo sa mga bagay na ito. So when Moses speaks these words in Deuteronomy 11, he's not talking about just any words. He's talking about God's commands, which he had just finished stating to the people of Israel. So sa mga taga-Israel niya itong sinabi. These were the foundational truths of how God called His people to live, to love Him, obey Him, and walk in His ways. Tatlong bagay ang dapat natin tandaan sa tinuturo ng Diyos sa atin dito sa ating pinag-aaralan.
ang ibigin ng Diyos, ang sundin ng Diyos, at ang makalakad tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos. So yun ba ang nangyayari sa ating buhay ngayon? Maaring hindi pa natin ma-perfect, pero that's okay. Ang importante, maging desire natin, no? Na magpatuloy tayo sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan. Kasi talaga pong pahihinain tayo ng mga circumstances, ng mga situations sa mundo, sa mga nangyayari sa paligid natin. Kaya tuloy minsan di na tayo magpapatuloy kasi ang daming tao, no, na nanggugulo, ang daming tao na nagiging dahilan. Pero do not look at them. Huwag kang tumingin sa mga tao sa paligid mo, tumingin ka sa Diyos. Focus on God alone. Para nang sa ganun, patuloy pa rin natin siyang mahalin, patuloy pa rin tayo sa kanyang makasunod, at patuloy pa rin tayo makalakad sa kanyang kalooban. Earlier in the chapter, Moses reminds the people of God's power the way he rescued them from Egypt, led them through the wilderness, and promised them a land of blessing. So prior dun sa verse na binasa natin sa verse 18, ay marami nang binanggit ang Diyos patungkol sa kung paano tinulungan niya ang mga Israelita. Pinaalala niya kung paano niya pinakita ang kanyang pag-ibig sa kanila na hindi niya sila pinabayaan. Talagang inalis sila dun sa wilderness at nirescue sila sa Egypt at pinakita niya na andoon yung promise, no, na sila ay dadalhin sa land of blessing. Ganon din tayo sa buhay natin ngayon, di ba? Kaya nga, huwag tayong matakot sa ating mga pinagdaraanan, sa kung anumang pagsubok na kinakaharap natin. Kasi kung maaalala natin, paano tayong tinulungan ng Diyos from the past, ay ganun din niya tayo tutulungan sa present natin situation at hanggang sa mga susunod na bukas ng buhay natin. Di ba po? Kasi kaya tayo minsan pinanghihinaan dahil nga nakapokus tayo sa kung ano yung merong nangyayari ngayon. Do not focus sa nangyayari ngayon. Dahil itong nangyayaring ito ay parang dadaan lang yan na tulad na nangyari sa iyo from the past. Kailan ba tayo pinabayaan ng Diyos sa buhay natin ito? Di ba? Lahat naman ng mga nangyayari sa atin ngayon, kung papansinin nyo, dinaanan na natin yan dati eh. Parang pareho lang, di ba? Parang nalampasan ko na to dati ah. Nagkaganito rin ako dati ah. So kung masyado tayong magdudwell dun sa kahinaan natin, talagang dadalhin tayo niyan sa mali na direksyon. Pero kung bibit-bitin natin yung magagandang ginawa ng Diyos sa buhay natin from the past, at yan yung babaunin natin ngayon sa present, magkakalakas ng loob tayo. Tatapang tayo, no? Wala na to, wala na to. Nirescue na ako ni Lord dito. Tinubos pa nga niya ako sa mga kasalanan ko. Siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. So ano pa ba ikakatakot ko sa buhay na to para hindi ako magpatuloy? Para panghinaan ako ng loob, di ba? Kasi marami po talagang nakaka-stress sa mundong ito. At yun yung bagay na nakakapagpahina sa atin. Na kapag in-entertain natin yan, talagang hihilahin tayo niyan pabalik, pababa, hanggang sa hindi ka na pumilos, hanggang sa puro negative na lang yung nasa isip mo, hanggang sa umayaw ka na. At kapag umayaw ka na, paano na? Diba? Paano na yung magaganda pang plano ng Diyos para sa iyo sa future? Hindi na natin yun makikita. Kasi bibigay ka na aayaw ka na umatras ka na, hindi pa tapos ang laban. So, laban lang ng laban kasi kasama mong Panginoon. Hindi naman talaga matatapos sa mga stressor sa mundo, sa buhay natin. Hindi matatapos yung mga pagsubok na yan. At hindi rin yan dapat maging hadlang para hindi tayo magpatuloy sa buhay natin ito. Diba po, no? Kaya nga, lagi tayong pinapaalalahanan ng Diyos Sabi din dito sa verse 1, kaya nga ibigin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh at sundin ninyong lagi ang lahat ng kanyang bilin, tuntunin, batas at utos. Tandaan ninyo ngayon ang kanyang mga pagtutuwid. Alam ninyo ito sapagkat nasaksihan mismo ninyo, hindi tulad ng inyong mga anak na hindi dumaan sa mga ito. So, sinasabi dito na tandaan natin yung pagtutuwid ng Diyos sa atin. Simula pa man noon, tinutuwid na tayo ng Diyos, di ba? Paano natin tatanggapin ang pagtutuwid na ito?
Magiging negatibo ba tayo dito o magiging positibo? Kasi lahat ng bagay may pagtutuwid. Dahil mahal tayo ng Diyos eh. Dahil ang gusto ng Diyos, maging maayos tayo sa ating pamumuhay na magsisimula sa ating pag-iisip. Kaya nga sabi ng Diyos, itali mo sa noo mo itong bagay na ito. Ibig sabihin, panatilihin mo sa utak mo na ang Diyos ay dapat nating ibigin ang buong puso at kaluluwa, na siya lang ang maging sentro ng buhay natin. Huwag tayong padadala sa mga nangyayari sa ating paligid. Sabi pa sa verse 8, kaya't sundin ninyo ang lahat ng utos niya na ipinapaalala ko sa inyo ngayon. Ito yung sabi ni Moses, upang magkaroon kayo ng lakas na sakupin at ariin ang lupaing papasukin ninyo. Dahil dito mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno at sa kanilang magiging lahi. Ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ang lupaing titirhan ninyo ay hindi tulad ng lupaing iniwan ninyo sa Ehipto. Doon ang hinahasika ninyo ay kailangan patubigan at diligin tulad ng hardin. Ngunit ang lupaing pupuntahan ninyo ay laging inuulan, maraming burol at malawak ang mga kapatagan. Ang lupaing iyon ay palaging inaalagaan at binabantayan ng Diyos ninyong si Yahweh. Ang Old Testament po kasi ay propesya ng mangyayari sa future. Kung mapapansin ninyo, dito ay parang tayo ang kinakausap ng Diyos dito, no? Na sinasabi niya na huwag kang matakot, no, sa buhay, sa iyong kinakaharap ngayon. Dahil meron ka pang mas dapat abangan. Yung lupain na ipinangako ng Diyos sa atin. Yun yung buhay na walang hanggan. Yun yung inihanda ng Diyos sa atin upang ating puntahan. Doon tayo papunta eh. Di ba? Nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior at nag-repent tayo sa ating mga kasalanan, ay nagkaroon na tayo ng puwang, no? Sa tahanan ng Diyos. At yun yung sinasabi dito na pupuntahan natin. Na wala nang kalungkutan doon, wala nang paghihirap, walang pagdurusa. Kaya dapat doon tayo maging excited. Na kahit anong pinagdadaanan natin dito, hindi tayo dapat malungkot, hindi tayo dapat maapektuhan kasi yung journey natin doon papunta sa buhay na walang hanggan. Doon sa pinangako, sa lupang pangako ng Diyos na binabantayan niya para sa atin. Kaya huwag tayong masyadong magpa-apekto sa mundong ito na everything is temporary. Diba? Ang hirap dito, temporary. Ang bigat ng kalooban, temporary. Lahat ng taong kasama natin dito, temporary. So, huwag tayo masyadong mag-focus sa kanila. Hindi sila ang magdidikta ng buhay natin. Hindi sila ang magdidikta upang tayo manghina, upang tayo ay mawala ng pag-asa sa buhay na ito. Dapat doon tayo nakatingin sa pangako ng Diyos sa atin na may inihanda na siya para sa atin. Natitirhan natin. Isang pangako na tinupad at tutuparin ng Diyos. Dahil nandun na siya eh, inaabangan na lang niya tayo, di ba? Kaya tayo naman na nandito sa lupa, ay magpagsumikapan natin na tayo ay tunay na makasunod sa Kanya at maging kalugod-lugod tayo no, sa pagpasok natin sa Kanyang kaharian. Dito pa lang, ayusin na natin yung buhay natin. Sumunod na tayo sa nais ng Diyos at unahin natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Siya muna. Siya ang ilagay natin sa ating isipan. At siya ang maging bukang bibig natin upang nang siya rin ang maging aksyon natin, galaw natin. Sabi nga natin sa T-principle, no? Lagi natin binabanggit dito yan. Thoughts, emotions, and action. Kasi pag nandito yan, magiging emotion, magiging action yan. So, dapat laging panatilihin sa ating isipan ang mga pangako ng Diyos sa atin. At paano natin malalaman ang mga pangako ng Diyos kung hindi natin babasahin ang kanyang salita sa Bible? So, read your Bible every day. Kahit pa isa-isang verse lang, malaking bagay po yan. Katulad ngayon, every time na may devotion tayo, pinapabasa ko sa inyo yung pinagkuhaan natin ng verse. Yung isang buong chapter. Nang sa gayon, iyon na pong magiging gabay mo for the whole day. Yung isang buong chapter na yun. Basahin mo ang buong chapter ng Deuteronomy 11. At yun pa lang, sapat na para sa buong maghapon mo na magiging gabay mo. Kakausapin ka ng Diyos dyan. Naniwala ka. Kaya po, araw-araw, kung talagang nanonood kayo ng devotion, araw-araw may isang chapter kayong mababasa. So, yun po ay malaking bagay na, no? Maliban pa kung talagang kinakausap ka ng Diyos na basahin mo ang buong Bible na dapat naman talaga ay malaman natin ang laman nito ay mas mainam
para po mas natututo tayo at lumalalim tayo sa salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa ating Diyos. The more natin siya nakikilala, the more lumalalim yung ating pananampalataya sa Kanya. Sige po, ituloy natin, no? Sabi dito, but along with the blessings came a choice. To remain faithful to God or to turn away. Ang tao ganun eh. Kahit na ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay. Maging blessing, maging problems, difficulties, struggles, di ba? Kahit maganda o hindi maganda ang nangyayari. Meron tayong laging choice. Ano yung dapat mong isipin? Ikaw ba ay magre-remain sa faithful God na meron ka? Or you will turn away? Tatalikuran mo ba siya? Di ba kasi minsan talaga nangyayari ito eh. Lalo na kapag panahon ng yung pagdurusa, yung paghihirap, problema, pagsubok, sakit, karamdaman. Kung kailan may problema, saka tumatalikod sa Diyos. Kasi naiisip nila na, bakit nangyayari sa akin to? Bakit pinahintulot ito ng Diyos kung mahal niya ako? Di ba? So, alam niyo, ang nagpipid niyan, ang kaaway. Mga maling impormasyon, mga kasinungalingan, na talagang inilalagay sa utak natin. Kasi diyan siya talaga nakaka-penetrate eh, sa ating pong thoughts. Yan lang kaya niyang gawin sa atin. Guluhin yung isip natin. At bulungan ka ng mga bagay na hindi naman totoo. Imagine mo, sabihin niya hindi tayo mahal ng Diyos. Kasi sasabihin niya, di ba, paano mo sabihin mahal ka ng Diyos? Ayan, nagdurusa ka, may sakit ka, may cancer ka. O ayan, meron kang mabigat na problema. Nangyari ang bagay na yan, pinahintulot ng Diyos kasi hindi ka niya mahal. Yun yung mga bagay na sinasabi ng kaaway sa utak natin, ni Satan, para tayo ay panghinaan ng loob, para tayo ay matakot, para tayo ay tuluyang mapahiwalay sa Diyos. Kasi yun gusto niya, bumalik tayo sa Kanya. At ayoko nang bumalik sa Kanya, no? At hindi na ako babalik. Never mo na ako makukuha. Kasi, diyan yung mga panlilin lang na ginagawa niya sa atin upang tayo ay magalit sa Diyos, magtampo sa Diyos, mainis sa Diyos, di ba? At meron akong kasama natin sa ating Monday group, na talagang dumating siya sa puntong na nagagalit siya sa Diyos, nagtatampo siya at sinusumbatan niya ang Diyos kapag siya ay nagkakaproblema. Na para bang sinasabi, ba't ganyan ka, Lord? Alam ba mahal mo ko? Bakit mo kinuha yung mahal ko sa buhay? Bakit mo ko pinabayaan magkaganito? Bakit mo hinayaan ang daming bakit, no? Kasi, yun yung pinifeed sa atin, lalo na pag yung weak tayo, mahina ang ating, ang panahon na tayo ay pinanghihinaan dahil nga sa problema, diyan mananamantala ang kaway. Para tayo ay sulsulan. Yan yung tamang term eh. Talagang susulsulan ka niyan. Pag iinitin niya yung galit mo, na sasabihin niya, di ba? Paano mong sasabihin mahal ka ng Diyos kung ganyan? Ang dami mong pinagdaraanan. Kaya tuloy, pinanghihinaan ka. Hindi ka na makapagdasal. Hindi ka na makapagbasa ng Bible. Nagbabasa ka pero di mo naiintindihan. Kasi nga, mas nananaig yung mga negative thoughts na nasa isip mo. Nangyari po yung sa akin kagabi. Grabe talaga. Matindi ang pinagdaanan ko kagabi. At talaga pong inaamin ko, na-entertain ko yung kahinaan ko. At na-entertain ko yung mga maling panlilinlang ng kaaway. And sabi ko, Lord, sorry talaga. Patawarin mo po ako. Muntik pa ako hindi makapag-devotion ngayong umaga. At hindi ako kagabi sa aming fellowship. At yun yung bagay na talagang dapat pinaglalabanan natin. Tayo dapat ay maging matibay, matatag sa ating pananampalataya. Pero tao tayo na minsan dumarating sa ganung punto. At ang importante, bumangon ka lang ulit. Tayo ka ulit. Pagsisihan mo yung nagawa mo at huwag mong hayaan na manalo ang kaaway sa buhay mo. Kapag kilala mo ang Diyos mo, na ang Diyos ang dapat nating panghawakan ng kanyang mga salita. Maging matatag tayo, matibay tayo, sapagkat ang Diyos natin ay buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, natapat sa kanyang mga pangako. Totoo naman po talaga. Nag-pray ako kagabi before ako matulog, pag-reconcile at alam ko, Lord, na kasama kita sa pagtulog ko kagabi. And thank you. Nakatulog ako ng mahimbing. And ginising niya ako ng maaga at sabi niya, bumangon ka,
mag-devotion ka. Gawin mo yung dapat mong gawin. Sabi ko, oo naman, Lord. Dahil kahit anong mangyari, subukin man kami ng sitwasyon, ay magpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Because you deserve it, Lord, because ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming pinaglilingkuran. At hindi kami padadala sa gawa ng kaaway upang kami ay bumitaw sa iyo. Hindi na. Alam ko na. At yung mga schemes ni Satan, bistado na. Diba? Alam na natin. Although nadadala tayo ng pansamantala, pero hindi siya magtatagumpay. Sapagkat buhay ang Diyos natin. At hindi niya rin yan pahihintulutan. Huwag lang tayong titigil magdasal. Huwag tayong titigil na lumapit sa Diyos at magpakatatag. Dahil talaga po, lalo na kung meron kayong mga gagawin na bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Halimbawa, meron kayong mga activities sa church. Meron kayong may mga plans para magtutok kayo sa isang event na ang Diyos ang mapaparangalan. Ako, kikilos talagang kaaway para manggulo, para hindi ka makapag-prepare for that event. Kasi po, talagang meron kaming big event this coming Saturday sa isang church. Kaya ito na naman ang kaaway ng gugulo. Pero hindi siya magtatagumpay sapagkat buhay ang Diyos natin. Tutulungan tayo ng Diyos para maituloy ito at patuloy na magtagumpay ang Panginoon sa buhay natin at sa ating pamilya. Huwag nating hayaan na wasakin ng kaaway ang pamilya natin. Diyan kasi talaga sinisira yung pamilya, the smallest unit. Diba? Yun yung diyan talaga dapat buo. Yan talaga dapat ang buo dahil nandyan yung mga anak na iniingatan ng Diyos, pinapaingatan sa atin. Nandyan yung mag-asawa na siyang magiging modelo para sa mga anak. So kung magkakagulo yan, paano na ang komunidad? Diba? Ang community. Kung sa isang community, lahat dyan magulo ang pamilya, anong mangyayari sa ating mundo? Talagang kagulo. Kasi nandyan sa family yung kabataan na siyang magiging next generation para maghatid ng mabuting balita. Kaya yan ang unang winawasak ng away. Yan ang ginugulo talaga. Yan ang sinisira. Kaya huwag tayong papayag na masira ang pamilya natin nang dahil lamang sa mga maling pag-iisip na ibinilalagay ng kaaway sa atin. Manatili tayong matatag sa ating pananampalataya sa Diyos. Huwag tayong bibitiw at magpakumbaba tayo. Matuto tayong humingi ng tawad, ng sorry, at matuto tayong dumulog sa Diyos. Aminin natin nagkamali tayo. Aminin natin na mahina tayo at ang kalakasan natin ay ang Panginoon. Katulad ng mga Israelita, diba? Dumating sila sa puntong ayaw na nila. Pagod na sila. Kasi paulit-ulit na daw yung nangyayari. Pero, di ba lagi silang pinaaalalahanan ng Diyos? Dito yan, binanggit yan sa chapter 11. Paano ko kayong niligtas? Paano kayong tinulungan? Paano pinakita kung hindi ko kayo pinabayaan? Paano kayo makakarating sa promised land? Kung kayo, dito pa lang, sa inyong kinatatayuan, manghihina na kayo. Aatras na kayo, matatakot na kayo. Hindi nyo matatamasa yung pinangako ko para sa inyo. Parang tayo ngayon, di ba? Kung tayo sa buhay natin ito, sa present life natin, panghihinaan na tayo, hindi na tayo lalaban, hindi na tayo magpapatuloy, dahil lamang sa mga nangyayari sa paligid natin, dahil lamang sa mga tao sa paligid natin na pinanghihina tayo, hindi na tayo magpapatuloy. Paano natin makikita kung ano yung pangako ng Diyos sa atin? Hindi natin mararating yung kanyang mga blessing sa atin. Di ba? Ibubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa mga taong sumusunod sa kanya. Sa mga taong tunay na nakikinig sa kanya. Kaya ang daming taong atras abante. Di ba? Susunod. Pag nagka-problema, atras. Susunod sa Diyos, pag maganda nangyayari. Pag may problema, atras. Huwag tayong maging atras abante sa pagsunod sa Diyos. Dapat dire-diretso lang. Huwag mong pahihintulutan. Harangan ka ng problema. Harangan ka ng sitwasyon. Harangan ka ng mga tao sa paligid mo para ipagpatuloy mo ang ginagawa mo na paglilingkod sa Diyos. Di ba? Kasi hindi naman talaga titigil ang kaaway. Hanggat may pagkakataon siya at wala pa si Kristo at hindi pa bumabalik, gagawa at gagawa siya ng paraan
para harangan ka na hindi ka makarating at hindi ka makasunod sa Diyos. Kaya nga, kahit anong iharang niya, magpatuloy ka. Dahil ang Diyos nandun, naghihintay, kasama mo sa lahat ng laban ng buhay mo. Diba? Ganun kabuti ang Diyos. Imagine mo, hinihintay ka na niya, sinasamahan ka pa. Kasi He's an omnipresent God. Diba? Andyan siya sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Hindi ka niya iniiwan. Sinasamahan ka na niya. Ginagabayan ka pa. At talagang dadalhin ka niya doon. Basta, huwag kang bibitaw. Sumunod ka lang. Sunod lang tayo. Minsan mabigat, no? Hindi ko na talaga kaya. Ayaw na. Pero sige, iyak mo lang. Pag naiyak mo na yan, ay wala mo na yung sama ng loob mo, nalabas mo na, balik ka sa Lord. Focus ulit. Lord, sige lang, magpapatuloy ako. Hindi ako bibitaw, Lord. Ganun lang po. Kapit lang. And join fellowship, mga groups, Bible study group, D group, life group, cell group, ano man ang tawag ninyo dyan. Join a church, a ministry, kung kinakailangan para mas lalo kang tumatag. Kasi itong mga taong to, kapag napapalibutan tayo ng mga believers, mga taong kapareho natin ng pananampalataya, mas malabo na tayo mapahiwalay sa Diyos. Pero kapag lagi ka napapalibutan ng mga unbelievers, mga taong kakaiba sa pananampalataya mo, kung mag-isa ka lang, at mas marami sila, mas madali ka madadala. Kaya nga po, kasi di ba tayo, pag nagtrabaho ka, sa loob ng trabaho mo, minsan baka isa, dalawa, tatlo lang kayo doon na Christian. Mas marami ang hindi Christian o ang mga mananampalataya, ang tunay na mga anak ng Diyos. Mas madali kayo madadala. Pero kapag ka napapalibutan ka ng mga taong nananampalataya at mga anak ng Diyos, doon ka kukuha ng lakas, ng tapang para gamitin mo pag napalaban ka na ulit sa mga hindi mananampalataya. Diba, ma-expose ka man sa mundo, matatag ka kasi loaded ka, equipped ka. Diba? Suot mo ang armor of God. Dahil lagi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po, huwag niyong aabsinan yung araw na may pagkakataon na kayo makapakinig ng salita ng Diyos. Kasi doon kayo kukuha ng lakas. Dahil sabi nga, by hearing and hearing the word of God, doon na yung faith natin lalong tumatatag. Eh kung wala tayong naririnig ng salita ng Diyos, hindi ka na nakapag-pray kasi nagmamadali ka palagi. Hindi ka nakapagbasa ng Bible kasi antok ka na pagdating mo sa gabi. So, saan ka kukuha ng lakas? Diba? Ang mundo, mas malakas yan. Lalo sama-sama sila. Tapos ikaw lang mag-isa, madadala ka niya. Kaya nga po, kumbaga sa cellphone, pag nalulobat ka na, mag-charge ka. Saan ka mag-charge? Eh doon sa fellowship nyo, doon sa church nyo, doon sa ministry mo, doon sa Bible study nyo, doon ka mag-charge. Diba? Huwag ka mag-charge sa mundo. Yung iba, anong ginagawa? Nangihina ako, nalulubat ako. Gusto ko mag-unwind. Diba? Yun ang mga term, no? Gusto kong lumabas, uminom. Gusto kong mag-bar hopping. Gusto kong masama yung mga barkada ko. Hindi yan ang tamang pag-charge. Nagdi-discharge ka lalo dyan. Lalo mo inuubos yung lakas mo. Na pagdating mo ng bahay, ano mangyayari? Pagising mo sa umaga, ano mangyayari? Di ba ganun? Lalo ka nang hina. So, bantayan natin yung pamumuhay na meron tayo. Kasi baka doon pa rin tayo nag-charge. Mas magandang mag-charge sa Panginoon. Diba? Kasi yun yung tunay na magbibigay sa'yo ng lakas para paglabanan mo kung kahit na anong laban ng buhay na meron ka. Magtatagumpay ka dahil pinagtagumpayan na yan ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Pinanalo niya na yan. Panalo na eh. Tayo na lang nag-iisip na talunan tayo. Kailangan panalo ka dahil kasama mong Panginoon. Siya nagbibigay ng lakas sa'yo. So, thank God for that. No? Buti ng Panginoon natin. That's why si Moses urges the people from Israel to passionately fix these words in their hearts and minds. Diba? Na i-fix nila sa puso nila. Tayo rin, i-fix natin sa puso at isip natin na ang Panginoon ang kailangan natin sa buhay natin. At ibigin natin siya, sundin natin siya, at lumakad tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. Why the hands in the forehead? It's a vivid picture. The hands represent what we do, and the forehead represents what we think.
In other words, Moses is saying, let God's word guide both your thoughts and your actions. Let it shape the way you live and the way you see the world. So, di ba yun yung sinabi natin kanina? So, hayaan natin, no, na i-guide tayo ng salita ng Diyos sa ating isipan at sa ating aksyon. Kaya nga sabi kanina, no, ipulupot sa ating mga kamay at itali sa ating ulo o sa noo ang sinasabi ng Diyos na ibigin natin siya ng buong puso at kaluluwa. Kasi yun talagang magiging sandata natin sa buhay na ito para makapagpatuloy tayo. Dahil ito yung mag-shape the way you live and the way you see the world. Iiba ang perspective mo kapag ang laman nito ang Panginoon. Kapag ang laman nito ang Panginoon. At ang magiging galaw mo ay ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, principle ulit. Thoughts, emotions, and actions. So, yun yung gustong pabantayan ng Diyos sa atin. Kung kaya't pinaalalahanan tayo sa ating pinag-aaralan ngayon, na ipulupot natin yan sa ating mga kamay at idikit natin, itali natin sa ating noo. Nang sa ganun manatili sa ating isipan na ang Diyos ang dapat na sentro ng buhay natin para hindi tayo madala ng mundong ito. Di ba? Mahina kasi tayo dahil nasa flesh pa tayo eh. Pero dahil alam natin kasama natin ang Panginoon, magtatagumpay tayo sa kahit na anong laban. Lagi may laban eh, lagi may battle. Ang gera wala sa labas. Nasa loob ng bahay natin. Nasa loob ng puso natin. So, wag na natin masyado intindihin yung gera sa labas. Huwag na tayong makagulo sa kaguluhan sa labas. Dahil may sarili kang battle na kailangan mong ayusin with the Lord. Kapag ayos ka, inside out, pati paligid mo magiging maayos. Totoo yan. So, for the Israelites, this even took a physical form. Many wore small scrolls of scripture as a literal expression of this command. But whether literal or symbolic, the call remains the same. Keep God's word close. So sa mga taga-Israelita, parang niliteral nila yon na ilagay sa noo, itali sa kamay. Di ba? So sabi nga dito, maging symbolic man yan o maging literal man yan, ang importante, you keep God's word close. Kahit anong mangyari, sa anumang paraan, ilapit mo ang salita ng Diyos sa puso mo, sa isip mo, sa buhay mo, sa pamuhay mo. Diba? Sabi nga natin, yun ang talagang tunay na magpapakilala na ikaw ay Kristiyano kapag nakikita sa pag-uugali mo, sa tunay na pagkatao mo, kung paano ka namumuhay. Tayo ba'y namumuhay in accordance to the will of God o namumuhay tayo pa rin sa sarili pa rin nating kagustuhan. So, manatili tayo no, sa presensya ng Diyos at sa kanyang mga salita. Huwag tayong bibitiw kahit anong mangyari. And let it saturate your life, di ba? Kumbaga, naging close na tayo sa Word of God. Kailangan masaturate ang buhay natin ng salita ng Diyos. Yung talagang from head to toe, bibig mo, mata mo, tenga mo, lahat yan about the Lord. Although minsan pumapalya tayo, pero sige lang, tayo, bangon, at magbalik loob ulit sa Diyos. Huwag mong hahayaan na pag nagkamali ka, pagpatuloy ka sa pagkakamali mo. Pag nagkamali ka, repent, maghingi ka agad ng sorry sa Lord. At pilitin mong wag mo na itong magawa ulit. And let it lead your heart, direct your mind, and shape your everyday choices. So, ang ganda nito, no? Let it lead your heart. Hayaan mo ang Diyos ang mag-lead ng heart mo, hindi ikaw. Kasi pag tayo nag-lead nito, nako, sobra tayong magiging emotional. Ako paggabi, naging emotional naman ako. And yun yung bagay na dapat nating pabantayan sa Lord. Lord, lead my heart. Huwag mong hayaan na talunin ako ng aking sariling emosyon. Kasi dito tayo pa naman lalo tayong mga babae. Sobra tayong emotional. Kaya nga, di ba masyado tayong madrama sa buhay? Ang hilig pa natin manood ng drama. E di lalong nagiging emotional tayo. So yung puso natin, pabantayan natin sa Lord. Lord, lead my heart. Para po, hindi tayo maligaw. Kasi kaya tayong deceive nito eh. Yung emotions natin, nako, sa totoo lang, dito lahat nagsisimula yan. Pag naging emotional ka na, nako, papasok ng kaaway. O, di ba? O, di ba? Kaya ka nagkakaganyan, kasi ganito, kasi ganyan. Kaya pigilan mo yan. Pag tingin mo nagiging emotional ka na, at nagiging irrational, parang wala nang dahilan ba't nagiging ganito ko. Pray, Lord, please, lead my heart. Huwag mo kong hayaan madala nitong masyado kong pagiging emotional. Tulungan mo ko, Lord.
Tanggalin mo ako sa sitwasyon na to. Ayoko nito. Ayoko nang nararamdaman ko, Lord. Lead the way, lead my heart. Help me. Tulungan mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng kagalakan, nagmumula sa iyo. Huwag mong hayaan. Kasi pag na-entertain natin yung emotions, nandun yung kalungkutan, nandun yung takot, nandun yung pag-aalala. Di ba? Na para bang feeling mo aping-api ka. Feeling mo ikaw lang yung mahina. Feeling mo parang pinagtutulungan ka, pinagkakampihan ka. Parang feeling mo pati ang Diyos iniwang ka. Kasi doon lahat nagsisimula yan. So control. Pa-control mo yan sa Holy Spirit. Help, ask God's presence. Lord, help me. Meron na namang nararamdaman ganito. Tulungan mo ko, Lord. Hindi ko to kaya pero ikaw kaya mo. Tulungan mo ko. Diba? Kahinaan natin yung mga babae. Lalo tayo mga babae. Diba? Ang mga asawa natin, hindi yan emotional. Pero tayo, emotional tayo. Madrama tayo. Kaya nga, palid tayo kay Lord. And padirect natin yung mind natin sa Panginoon. Na sana laging laman nito ang Panginoon. Nang sa ganun, di tayo ma-deceive ng kaaway. And pa-shape tayo kay Lord sa ating everyday choices. Malaking bagay yung choices. Yung choices na, ito ba yung gagawin ko, Lord? O ito. Lagi may choice ang buhay eh. Sa totoo lang. Di ba? Yun nga pagbangon mo sa umaga, babangon ka, tatayo na ba ako, Lord? O matutulog pa ako? Di ba ganon? Lagi may choices. Nag-devotion ba ako, Lord? O itutulog ko na lang to? Maghihilamos na ba ako o diretso ko na pagligo? Magkakapilang ba ako o kakain na ako? Di ba? Lahat may choices. And hayaan natin na ang mag-shape ng everyday choices natin ay ang Panginoon pa rin. Ang lagi mo lang tanong, Lord, I have 2 choices. Alin dito ang kalugod-lugod sa'yo? Di ba? So alam mo na agad ang sagot. Kung alin ang kalugod-lugod sa Diyos doon, o di doon ka sa kalugod-lugod sa Kanya, ano yung magbibigay ng gloria sa'yo, Lord? Alin yung magbibigay sa'yo ng glory? Alin yung mapapangiti ka? Kapag ito pinili ko, mapapangiti ka. Doon mo ko dalhin, Lord. So, yun ang gagawin ko, Lord. Diba? Kasi kahit dalhin ka ni Lord doon kung ayaw mo. Ikaw mismo mag-decision. Because I know, dito ako mabibless, dito mapapangiti ang Diyos, dito ako. Dito siya mag-glorify, dito ako. Diba? So, yun lang po. Napakadali naman pumili, diba? At ililid ka talaga ng Diyos dyan. Kasi, ina-acknowledge mo yung presence niya. Siya yung pinapag-decide mo for your life. Kasi dapat naman talaga si Lord mag-decide ng buhay natin eh. Kasi pag tayo, nako, sigurado ang daming palpak. So, be God-centered. Hayaan natin ang Diyos ang lahat ng mag-decision sa buhay natin. So, how will you fix God's words in your heart and mind today? So, paano mo aayusin yung isip mo at puso mo sa Panginoon ngayon? So, ikaw nakakaalam yan. All you need to do is to pray. Seek God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Panginoon. Pag-pray natin, lahat ng kahinaan natin, lahat ng pagkukulang natin, lahat ng kasalanan natin, aminin natin, I agree, Lord. Huwag na tayong mga tuwiran. Pag nagkamali. I agree, Lord, nagkamali ako. Patawarin niyo po. At yun po, mamuhay tayo na ayon sa kalooban ng Panginoon. Mamili tayo ng tama, ng naaayon sa gusto ng Diyos. Laging nandiyan ang Diyos. Lagi kang mag-pray. Ano mang decision gagawin mo? Whether para sa sarili mo, para sa ibang tao. Kailangan lagi natin hingin ang presensya ng Diyos. Let us pray. Father God, maraming salamat po sa umagang ito na kami ay pinuspos mo ng iyong pag-ibig at iyong kabanalan. Salamat, Lord, sa napakaganda mong reminder na ito para sa aming lahat. Thank you, Lord Jesus, for loving us. Thank you, Lord Jesus, for the forgiveness of our sins. Thank you, Lord, kasi you keep on reminding us every morning kung paano kaming mapapalapit sa iyo, kung paano kaming makakasunod sa iyo, Panginoon. Hindi kami perfect, Lord. We are sinners. And yet, andyan ka para patawarin kami sa mga kasalanang nagagawa namin sa araw-araw ng buhay namin. Patawad po, Panginoon, sa aming kahinaan. Patawad po, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, sa mga kaliit-liit ang bagay na nagagawa namin na hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na natayuan namin ang aming pagiging Kristiyano. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na makasunod sa iyo, Lord, kahit hindi perfect, Lord. Magsusumikap kami, Panginoon, na makasunod, makapaglingkod sa iyo. Salamat kasi binibigyan mo kami ng pagkakataon. Tulungan mo kami, Panginoon, na i-treasure namin ang iyong salita.
pahalagahan namin ang iyong salita, Panginoon, na hindi lamang ito nababasa namin, kung hindi ito ay maisapamuhay namin. Sa tunay, Panginoon, na mag-transform kami because of your word, because of your love. At nawa, O Diyos, sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, nawa, bigyan ka nila ng pagkakataon na makilala ka nila, Panginoon. Huwag ka na nilang i-reject. Aminin na nila na kailangan ka nila sa buhay nila, Panginoon. Lahat kami, O Diyos, hindi mabubuhay nang wala ka. We need you sa buhay na ito. Hindi namin kayang lumaban ng mag-isa. Hindi namin kaya ang buhay na ito nang hindi ka namin kasama. So please be with us, Lord. Continue to guide us, to lead us. At nawa kami din, Lord, maging puso namin na yung lagi ka naming mahalin, lagi ka naming sundin, at makapamuhay kami at makalakad sa buhay na ito ng kasama ka. Salamat, Lord, for everything. Thank you sa mga reminders na ito, Lord. Nawa, ito ay tumimo sa aming puso, may sa buhay namin at may bahagi rin namin sa iba. Huwag kaming matakot na mag-share ng iyong salita, Lord, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Naniniwala kami, Lord, na mga taong kakausapin namin ay matatouch ang heart sila at ikaw, Lord, ang tunay na magpapabago sa kanila. Thank you for everything, Lord. Salamat sa umagang ito. I-bless mo, Panginoon, ang mga taong nanonood ngayon at makakapanood ng devotion na ito. Saan man ito makarating, Panginoon. Ikaw po ang humawak sa kanilang mga puso. Usapin mo po sila, bantayan mo sila, tulungan mo po sila. At kung hindi pa sila nakakilala sa iyo, bigyan mo ng pagkakataong makakilala sila sa iyo, Panginoon. At sa mga nanonood, pagpalain mo kanilang mga gawa ng kanilang mga kamay. Tulungan mo sila, Lord God, sa kanilang pang-araw-araw na desisyon sa buhay, pang-araw-araw nilang ginagawa. Nawa ikaw ang maging sentro nito at sentro ng kanilang buong pamilya. Maraming salamat po for everything, Lord. Guide us, Father God, every day. Be with us, Father God. Tulungan mo kami sa lahat ng gagawin namin. And laging, Panginoon, kung anong kalooban mo siya mangyari, Panginoon. Thank you for everything, Lord. I-bless mo po ang ating Mavs TV family. God Loves You Movement Ministry. Ang God First Christian Ministry. At ganun din, Panginoon, ang GLU or ang Global Life University. Thank you, Lord. I-bless mo kami, Panginoon. Tulungan sa aming maging event this coming Saturday para sa mga youth. Tulungan mo po kami, Panginoon, ang aking anak na si Mikey, na kami ay maging daan ng pagpapala para sa mga kabataan ito. We love you, Father God. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen. So maraming salamat po sa inyong lahat and hope to see you all again tomorrow. Praying, no? Kung anong kalooban ng Diyos, doon tayo para sa ating devotion bukas ng umaga. 6:30 ng umaga. Kung malate man, hintayin nyo lang po ang inyong Ate Mavs. And sa mga hindi pa po nakafollow, mag-follow po kayo sa Ate Mavs TV and God Loves You Movement Facebook page. At pa-subscribe naman po sa ating YouTube channel, palambing sa Ate Mavs TV. Para po lahat ng uploads, lahat ng mga updates ay ma-update kayo or ma-notify kayo ng Facebook at ng YouTube. So maraming salamat. I-click nyo din po yung bell button dun sa YouTube para po ma-notify kayo sa mga updates natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Ate Marilyn Reiteran Morados. Binubuo ko kasi dalawa na yung Marilyn dito eh. Thank you po kay Ate Lucy, kay Ate Jinky, kay Ate Edgy. Thank you, Ate Jenny. Thank you po for watching. And thank you po sa mga nanood din sa ating pong Facebook page, God Loves You Movement. Maraming salamat po sa inyong lahat. At I hope na patuloy tayong maglingkod sa ating Diyos na mahal. Maraming salamat. God bless everyone. God loves you. Tingnan ko lang po kuminag. Ayan. Kay Ate Ella. Good morning, Ate Ella. Nandun siya sa God Loves You Movement nanonood. So maraming salamat po sa inyong lahat and continue to be a blessing to other people. God bless. God loves you.